Simulan na natin ang hataw balita ngayon. Hataw na. Eto po, narito ang malalaki at makabulang balita ngayong araw. Headlines. National News. Matapos ang malakihang rollback na ipinatupad na mga kumpanya ng langis ngayong linggo, nagbabadyang sumalubong sa mga motorista sa susunod na linggo ang posibleng pagtaas muli ng presyo ng ilang produktong petrolyo. Ito ay dahil sa muli na naman nag-uumpisa ang tensyon sa Middle East. Batay sa resulta ng 3 araw na trading sa international market, maaaring tumaas ng 4 na piso kada litro ang presyo ng diesel, habang nasa 4 pesos and 60 centavos naman ang madaragdag sa presyo ng kerosene. Samantala, 70 centimos naman na rollback ang inaasahan sa presyo ng kerosene. Inaantabayanan pa ang final day para sa oil trading upang matukoy kung matutuloy ang price increase o rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Hataw balita ngayon. Patungo na ang Public Transport Modernization Program ng pamahalaan sa paggamit ng electric vehicles. Ito ang inihayag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa pagsusulong ng mga pampublikong e-vehicle sa bansa. May hataw na balita si Asher Cadapan Jr. Nagtutulong-tulong na ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para isulong ang paggamit ng electric vehicles o e-vehicles bilang pampublikong transportasyon sa bansa. Layon nito na itigil na ang paggamit ng combustion vehicles o ang mga tradisyonal na pampublikong sasakyan na fuel-based o gumagamit ng petrolyo. Alinsunod sa Republic Act 11697 o ang EVIDA Law, dapat ay e-vehicles na ang hindi bababa sa 5% ng mga sasakyan ng lahat ng public transport operators. Sa taya ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, nasa 120,000 ang kabuang bilang ng mga public utility jeepney o PUJ nationwide. Kung susundin ng EVIDA Law, dapat ay 6,000 na sa mga PUJ ay pawang mga e-vehicles. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, target nilang maabot ang bilang na ito ngayong taon. We have out of 11,000 modernized jeepney, wala pa tayong isang, let's say 1,000, 900 plus yan na electric jeepney. We're doing a count run again kasi yung iba hindi na tumatakbo. So, sayang naman, no? And we'd like now to push the public transport modernization program towards this side, no? Towards the adaptation of electric vehicles in view of the fuel crisis that we just came through. Inihayag rin ng LTFRB Chairman na may 3 bilyong pisong pondong inilaan para sa pagpapautang sa mga nais ng lumipat sa public e-vehicles. Ito ay sa pamamagitan ng loan program ng Department of Trade and Industry o DTI na inilunsad para sa maliliit na PUV operator at driver. Ayon kay DTI Secretary Maria Cristina Roque, makauutang ng hanggang 3 milyong piso ang bawat operator na maaaring bayaran sa loob ng 3 o 5 taon. May pautang po ang DTI SB Corporation para sa inyo. Madali lang po itong pautang na ito, meaning 1 year, no payment of principal and interest. So meron po tayong palugit or grace period na 1 taon para makausad po tayo. And the interest rate of this is only 6.7% per annum. So madali at saka flexible po ito. So for those who want to avail, they can apply online sbcorp.gov.ph or SB Corp Money App. Bukod dito, target din ng LTFRB na magkaroon ng sariling financial scheme o pautang ang mismong mga manufacturer o supplier ng mga pampasaherong e-vehicle. Tiniyak naman ng DTI at LTFRB na katuwang nila ang iba pang mga ahensya ng gobyerno para sa paglalagay ng mas marami pang charging stations ng mga passenger e-vehicle. Asher Cadapan Jr., humahataw sa balita ngayon. Ayan, maganda ngayon yung ino-offer na yan ng government na magta-transition na may ibang option na from tradisyonal na mga gasolina o diesel ay lumipat dito sa tinatawag na electric vehicle para sa mga pampasaherong
sasakyan. Okay. Good news yan. Oh, maganda yun dahil may alternatibo ang ating mga kababayan na operator at driver. At the same time, napakaganda niyan sa kalikasan, sabi ng mga nagsusulong. Okay. Yung mga benefits natin, una, yung benepisyo, yung dependency natin sa imported fuel ay talaga naman mababawasan. Tama yun. Di ba? Dahil hindi gumagamit siya ng crudo. Correct. So hindi na tayo maapektuhan kung sakasakali, di ba? Tulad ng nangyayari ngayon sa nagyera. Affected tayo whether you like it or not kasi yung gamit natin ay ng mga sasakyan ginagamitan ng mga imported fuel products. Yes. Kung EV na yan lahat, naku talaga naman, malaking bagay. Pangalawa, gaya ng binanggit mo, sa kalusugan. Makakalanghap tayo, wala ng polusyon na ibubuga. Makakalanghap tayo ng malinis na hangin, good for our health, at makakabawas din yan sa gastos ng gobyerno sa kalusugan. Tama yun. At hindi lang ani sa sa environment pagdating sa usok pati doon sa ingay, yung noise pollution kasi mostly ng mga e-vehicles ay tahimik. Halos walang ingay na maririnig. And of course, sa pangkalahatan sa ekonomiya ng ating bansa. Harinawa, maganda naman yung ino-offer ng DTI. Makapag-loan ka and 6 point something per annum lang yung kuha ka na. Sige. Malay mo, dumating tayo dyan. Kasi may mga local manufacturer na rin nating naglunsad yan alam ko this year, na jeepney pa nga That's correct. Electronic Okay. Eto, may iba pa tayong balita. Arestado na ang siyam na pinaghihinalaang fixer matapos sa isa nagawang operasyon ng mga otoridad sa Pasay City kahapon, June 4. Sila ay naaresto matapos ang pinagsanib na puwersa na operasyon ng Land Transportation Office, Philippine National Police at Philippine Coast Guard sa paligid naman ng LTO Pasay District Office sa Pasay City. Dinila ang mga nahuling individual sa Pasay City Police Station para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Muli namang pinapaalalahanan ng mga otoridad ang publiko na huwag makipagtransaksyon sa mga fixer at dumaan lamang sa mga lehitimong proseso ng ahensya. Binigyan din ng LTO na ang lahat ng kanilang transaksyon ay maaring gawin sa pamamagitan ng itinakdang proseso na hindi nangangailangan ng tulong ng fixer. Hataw Balita ngayon. Sana magtuloy-tuloy itong mga napakagandang proyekto na ito ng Land Transportation Office. At we always remind people na if you transact with the LTO, do not transact with the fixers. Kasabi nga kasi ng LTO, habang may tumatangkilik sa mga fixers, hindi sila mawawala. Yan. Kaya hindi mo rin naman masisi yung ating mga fixer. Gaya na sinabi mo, tinatangkilik nyo kasi, huwag nyong tangkilikin para mawala sila. At least may continuous na kampanya. Karamihan kasi sa fixers, ay merong contact mismo dun sa mga opisina. Sa loob. Yan. And ito yung mga puputol. Yung fixer and then yung contact sa loob. Yan. Kasi yung fixer, nagising ako na nandyan na yung fixer 62 na ako, dyan pa rin yung fixer. So, yung ganitong klaseng program, kung magtutuloy-tuloy ito, napakaganda. Ayan. Sana po, para sa kaligtasan rin naman ng ating publiko, matiyak na tagadumaan sa tamang proseso itong mga kumukuha ng lisensya. Samantala, isang sasakyan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang nahuling lumabag sa batas trapiko sa pamamagitan ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ayon sa MMDA, pinadalhan na nila ng Notice of Violation ang driver ng nasabing utility vehicle dahil sa hindi nito pagsusuot ng seatbelt. Kahapon June 4, binayaran na ng driver ang kaukulang multa para sa nasabing traffic violation. Ayon sa MMDA, patunay lamang ito ng pagiging patas sa pagpapatupad ng mga batas trapiko. Hataw Balita ngayon. Inilunsad naman ng Department of Education ang Project Handa bilang paghahanda para sa nalalapit na pagbubukas ng klase sa darating na June 8. Ang Project Handa ay isang tracking system na may kakayahang matukoy ang kahandaan ng mga infrastruktura, kalinisan, teknolohiya at learning materials ng mga paaralan para sa nalalapit na balik-eskwela ng mga estudyante. Layo nito na matukoy ng education officials kung aling mga paaralan ang nangangailangan ng karagdagang resources at interventions.
Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, mahalaga ang pagkakaroon ng tama at mabilis na pagkalap ng mga datos sa paaralan upang agad na makita ang kakulangan sa mga pasilidad at kagamitan bago ang muling pagbubukas ng klase. Hataw Balita ngayon. Inilabas na ng Department of Trade and Industry ang kopya ng price guide ng mga school supplies na pwedeng magamit ng mga magulang at mga estudyante sa pagbili ng mga gamit pang eskwela para sa darating na pasukan. Tampok dito ang price range kung magkano pwede mabili ang school supplies gaya ng notebook, papel, ballpen, lapis, crayons at iba pa. Pwedeng i-download ang latest price guide ng school supplies sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code mula sa DTI o di kaya ay bisitahin ang website o official Facebook page ng ahensya o ng DTI Consumer Care. Hataw Balita ngayon. Ngayong malapit na ang balik eskwela sa maraming paaralan sa bansa, abala na ang maraming magulang o guardian na mag-shopping para sa gamit ng kanilang mga anak. Kapansin-pansin naman ang pagkonte ng bilang ng mga namimili ng school supplies sa ilang tindahan sa Divisoria. Ayon sa ilang tendera, maraming mamimili ngayon ang lumilipat na sa mga online shopping platform na nag-aalok ng mas murang presyo at mas maginhawang paraan ng pamimili. Actually, mas mura na ngayon sa online kesa sa bibili ka dito. Kahit dito na sa Divisoria mas mura pa rin sa online. Tapos convenient na rin siya kasi di-deliver na lang sa bahay, hindi mo na kailangan lumakad. Baga pupunta pa dito kasi hassle din yung yung transpo, yung biyahe. Tapos less pagod, syempre. Malaki-laki din konti, ma'am. Nakakatipid din ng konti. Pero mas mababa talaga online, ma'am. Pero yung quality kasi minsan magkaiba lang. Pinapaalalahanan naman ng Department of Trade and Industry o DTI ang publiko. Suriin ang presyo, label at kalidad ng mga produktong binibili, maging sa pisikal na tindahan man o online platform. Dagdag pa ng ahensya, maaaring gamitin ng mga mamimili ang inilabas nitong price guide upang matiyak na tama ang presyo at kalidad ng kanilang binibili. Whichever fits their schedule, whichever choice they want. There's at least meron dito sa Divisoria, meron din sa malls, meron din sa Baclaran, meron choices para sa kanila. But if they want to do the online shopping, madami din pong choices doon. So, what's important is they have to know kung magkano talaga, kung ano yung price guide set by the DTI. So you can see the price guide in the social media sites of DTI. You can also see it in the website of DTI. So importante, alam ng consumers kung magkano talaga yung mga presyo ng mga bilihin. Hataw Balita ngayon. Okay? Yun, sa mga pumunta sa Divisoria, yan po ang na-witness nyo. Pero yung mga tindera, sinasabi nila talagang parang pakonti na. Oo. Yung mga bumibili sa kanila because Totoo of the naman online yun. platforms. Totoo naman yun, Ani, kasi nitong mga nakaraang taon, nasubukan ko ring mag-ikot-ikot nung na-assign ako sa Manila area. Kapansin-pansin talaga kung ikaw ay sanay na nagpupunta ng Divisoria, lalo pagka magpapasukan. Kasi din ako dati, before, mga late 90s Oo, nag-sideline din ako na nagbebenta ng mga punta akong Divisoria, may dala akong malaking backpack, bibit-bit kung anong mabibili. Kung kukumpara mo noon sa ngayon, mas kokonti na talaga yung namimili. Kasi nga naman, sabi nga mismo, nung nga-interview ng ating reporter, si Mia, mas maginhawa para sa iba yung mag-online shopping. It's hassle-free. Oo, kasi orderin mo na lang, di-deliver, at minsan mas mura nga naman, mas marami kang option. I think this is not only in Divisoria. This is a global trend. Dahil Yes, nauso yung online. Ang isa sa mga nirereklamo ng isa na sometimes yung quality na Tama binibili yun. sa online ay hindi katulad dun sa physical store. Siguro dahil doon nabanggit ni Secretary na pwede naman bumili sa online and even physical store. Pero dapat kung halimbawa may mga kababayan tayo na nakakabili online na may mga reklamo, immediately the DTI can assist them para at least yung makukorrect natin yung mga ibang panloloko na nangyayari online. Dahil talaga naman, experience din natin ito, may mga nagsusumbong. Oo. May order siya ng, halimbawa, ang order niya ay isang bagay. Pero ang dumarating, minsan binalot na bato. Ay, parang ako yun. Ganun. You experience
is that? Sige nga. Ito lang, siguro Quickly, share your siguro experience. 3 months ago yun, umorder ako ng speaker para sa aking desktop na bago. And then, what happened? Nung dumiliver sa akin, pagtanggap ko, kung duda ako speaker to. And then, Kasi anong laman? Yung hubog pa lang, hindi na, alam mo may Speaker. speaker, Yeah. alam mo yung kahon siya, di ba? Nakakahon. Hindi nakakahon eh. So, anong ang laman? Mabigat. Nako, duda ako dito, bato. Kaya See? sabi ko sa isang kasama, video mo nga ako, duda ako dito. Yun. Ikaw pala ay biktima. Yung sa bato yung online. dumating sa akin. Pero at least naman, nireklamo ko dun sa online platform. After 2 weeks, nabawi ko naman yung Okay. na-reimburse sa akin. Kulang 2 weeks yung cash. Sino nagbigay sa'yo? It's the... The online platform mismo, Okay, doon ako what was the reason? Anong paliwanag nila? doon sa yung seller sumagot din sa akin, hindi sa kanya ang problema kasi sinend niya sa akin, may CCTV cam sila eh. Okay. Sinend niya sa akin yung video na short clip paano inimpake yung produkto. So from seller doon sa yung anong tawag nila doon, yung nagta-transit, yung pag iniimpake-impake na bago ibigay doon sa naman sa mga taga-deliver. Mukhang doon nagka-problema. Ayan. Pero dapat maayos yan. At least naibalik naman yung pero naireklamo ko na yung So, mga kasambahay, ito, sarili mong experience siya. Dito Experience. sa Action Center, marami kami na re-receive ng ganyan. Pero talagang tinututukan namin, ayaw namin pabayaan yung ganito. At ito, calling the attention, we're appealing sa DTI na damihan pa nila yung mga sasagot doon sa mga ganong klaseng reklamo para mas mabilis. Sa experience ko naman, mabilis. Mabilis yung Mabilis na pag-aksyon. sa'yo, mga isang linggo lang may kita. Okay, the Department of Trade and Industry. And then, malaman ng taong bayan, ano ang parusa, anong penalty nyo doon sa mga online sellers. Kasi para ma-avoid natin yung abuse ng iba naman na nagtitake advantage. Marami po yan. Okay. So, again, sa Divisoria, yung mga nanay na mamimili ng ayaw ma-hassle, pwede sa online. Pwede pero doon sa physical store, that's Divisoria, mas mura pa daw po talaga. Kung gusto niyo naman kasi na masigurado sa online, meron naman na kasi yung mga kilalang store dito sa ating bansa. Meron din silang online na delivery. So, mas kung gusto mong makatiyak, pwede yung ganun. Dapat ma-establish yung kanilang credibility para babalikan at babalikan. Yung iba namang nag-online store, ang isa sa ginagawa ko ngayon, based dahil sa experience ko, dun ako sa nag-online, live na nagsisale, dun ako bumibili. Okay, the actual na nakikita. Oo, kasi at least yun, actual, live Makita siya, yun. maraming viewers, titignan mo yung ng store niya, yung record niya, yung rating sa kanya, tapos nakakausap mo yung seller, at least. Okay. So, yun ang isang nagturo sa akin no, na pwedeng ganun sa mga live seller na ako bumibili para masigurado ako. Yan, galing sa biktima po ng panloloko. Personal experience niya. Again, sa mga taga-Divisoria, ng mga nagtitinda dyan, yung may physical store na medyo nalulungkot, I think they have to do something para manatili pa rin yung mga physical store. And ganun din, yung mga nagtitinda online, please lang, avoid nyo po yung panloloko sa ating mga kababayan. And so the DTI, dapat mas mapabilis pa yung pag-resolve yung mga tama itong po. klaseng problema. Ayan. At samantala, pumirma sa isang kasunduan ng Metropolitan Manila Development Authority at Junior International Manila para sa gagawing implementasyon ng Project Hiraya. Sa ilalim ng kasunduan, gagawing kapaki-pakinabang na mga school furniture ang mga nakokolektang basura sa Metro Manila. Sa bahagi ng MMDA, sila ang tutukoy at magre-rekomenda ng mga sustainable barangays, waterways, open spaces at iba pang priority areas sa Metro Manila kung saan isasagawa ang land at water-based clean-up drive activities. Habang ang GCI naman sa pamamagitan ng Plastic Flamingo, isang recycling partner, ang siyang magpoproseso ng mga nakolektang plastic waste para gawing mga upuan o lamesa sa mga paaralan. Sa pamamagitan ng nasabing kolaborasyon, malaking maitutulong nito sa parehong environmental responsibility at education kung saan mababawasan ang mga basura habang magkakaroon ng bagong kagamitang pang-eskwela ang mga paaralang nangangailangan nito. Hataw Balita ngayon.
Maganda yun, na inisyatibo, Ani, yung gagawin o ginawa ng MMDA, nakapag-partner sila dito sa grupo na ito, na yung mga basura, particular yung plastic waste, ay maiko-convert sa mga gamit sa school, gaya ng mga, yung tawag doon, yung may armchair na upuan, tapos mga lamesa. May nakita na ako before na ganyan, nilaunch before na cover natin. Ginagawa siyang mga upo ang pangskwela. Tapos, ang kagandahan noon, bukod sa nakakatulong siya sa kalikasan, yung ginagawa ng school chair, pwedeng, kung ano lang yung nasira, halimbawa, ito yung nasira, yung armchair, yun lang yung papalitan. Kasi yung, para siyang, ang tawag nyo, parang Lego, ina-assemble lang siya na mga plastic units. Ganun yung produkto na yon. May na-cover tayo before na ganun eh. Ewan ko lang kung ganun din yung tong produkto nila. This is a good news, di ba? At least kahit pa paano, mayroon yung basura, kahit sabihin mong basura, mapapakinabangan pa. Tama yun. At least pagka ganun, pag madami sila, makakabawas tayo sa basura. Talaga naman kasi ang daming basura. That's tayo right. rin naman ang pangunahing problema. Okay. Eto, sa ibang balita naman, opisyal nang idineklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng tagulan. Ayon sa State Weather Bureau, batay sa mga obserbasyon at pagsusuri ng lagay ng panahon, ang paminsang-minsang hanggang sa madalas na pagulan na nauugnay sa southwest monsoon o habagat ay naobserbahan sa nakalipas na 5 araw na siyang hudyat ng pagsisimula ng tagulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Gayunpaman, sinabi ng Pag-asa na maaari pa rin naman magkaroon ng reduced rainfall o monsoon breaks na maaaring tumagal ng ilang araw o linggo. Hataw Balita ngayon. Okay, the reminder ito dun sa mga magulang, especially by Monday, di ba po, umpisa na ng pasukan. Yung mga preparations nila, yung mga anak nila, huwag kalilimutan, pagka lumabas na ng bahay, alam na nila na tagulan, rainy days na. Sa madaling salita, hindi mo yun pababayaan na walang baon-baon ng damit. Kung nabasa, baka pwede magbaon ng damit yung bata. Damit. Ano pa? Yung mga pananggalang sa ulan. Gaya ng Pwede yung bata, dapat bilhan nyo ng bota. Kasi may mga lugar na talaga, kahit minsan sa school, baha. Mahirap malubog doon sa mga baha. O kaya tumampisaw yung mga bata. Yung mga bata yan, makakulit. Tampisaw doon sa mga tubig baha. Isa pa, huwag nyo kalilimutan din na pakainin bago lumabas ng bahay para strong yung bata. Ayan. Maganda yung kanilang pangangatawan. Pag maulanan man ng konti at maganda yung immune system, abay, kahit papano, panlaban yan doon sa sakit. ayan. Saka yung payong o kapote. Ako, gustong-gusto ko pag meron akong kapote nung pumapasok ako sa school eh. Bakit naman ka? Na-enjoy ko yung yung patak ng ulan sa akin kasi hindi ako nababasa. Alam mo yun? Ayan. Na nakakaaliw yun sa isang bayan ko. Nung bata ako, naalala ko pa kasi ganun yung ginagawa ko. Kaya lang, may kapilyuhan kami nung nag-aaral kami sa school. Kasi yung school namin, yung mababang paaralan ng sa Hagunoy. Ang likod kasi palaisdaan. Pagka umulan ng malakas, babaha yung school. Yung fish pan sa likod, dadaan yung mga yung mga tilapia, dadaan sa kanal, pupunta sa playground namin. Hinuhuli namin yun. Grabe, meron ka palang sideline, no? Katuan lang naman namin yun ng elementary. Pero kidding aside, ang mga bata excited sa pasukan eh. Pero kaya nga po, gaya ng paalala natin, pagka ganyan tagulan, huwag kayong magbabasa. Ang ginagawa namin nung pagka ang bag mo ay hindi waterproof o rainproof, pag ganyan tagulan, Ani, binabalot ko pa yung notebook ko sa plastic eh. Saka ako isasara. Kasi kapag yung di pa masyadong uso nun yung mga yung rainproof na mga bag. Kami hindi, kasi ang buri, made of buri. Alam mo ba yung buri? Parang matagal na masyado yung panahon. Oo, yung buri. Yung nga yung pagka gumamit ka ng buri na bag, kakaiba ka dahil parang mamahalin ngayon yung mga buri na bag eh. Ayan ang mga panahon namin. Yan. Mga panahon namin yan. Maging yung sombrero, made of buri. Pero yung mga... Hindi naman tampipi. Ano yung tampipi? Sa Di ba yun yung panahon nyo, yung tampipi? I see. Sa Tagalog kasi yun eh. Opo. Yung yung gawa din siya sa buri. Oo. Pero usually ang nilalagay doon mga damit, yung
Hindi na kami nagdadala ng Parectangle siya na malaki na pinagtataklob. Para siyang yung mga kahon box. Opo, Pero yeah. yari sa buri yung ginagamit na ginagawa. Lagayan ng mga lagayan ng mga damit yan. Pero yung sa amin, may duburi yung bag, pati yung sombrero, may duburi din. Pero talaga naman, pagka umulan, siyempre mababasa yun. Hindi katulad ngayon. Pero ganun pa man, environmental friendly. Oo, Yung naman. gamit na Maganda yun. Actually ngayon, ang mga burip na bag, pinampapasalubong na lang eh. Ayan. Pero sabi mo nga, mahal na. And going back doon sa preparations ng mga magulang, ng mga parents, yung mga bata na pagsasabihan ng mga nanay kung ano yung mga dapat na gawin, abay dapat yung mga bata din mag-follow. Huwag kayong lakad ng lakad doon sa mga, yun sa mga flooded area. Baka mamaya may manhole na hindi Tama mapansin. Maglaro kayo doon sa tubig. Ay, okay, maglalaro sa baha. Malusong kayo doon sa isang manhole. Baka makakuha sila ng sakit kasi Leptospirosis. siguro nung medyo panahon natin malinis pa yung That's baha. correct. Ngayon, naku po, grabe na yung baha ngayon, marumi. Ayan. So again, doon sa mga nanay at saka mga bata, please cooperate with your mothers and fathers and your guardians. And of course, yung mga nanay, ready na po dapat ang mga gagamitin dahil tag-ulan na po sa pasukan. Monday. Ayan. I do not know kung friendly ang panahon. Baka naman hindi. Sa unang hopefully, araw. at least paambon-ambon lang sana. Ayan. Mamaya may weather update tayo. Abangan natin yan. Pitong international airlines na ang maaring gumamit ng bagong premium lounge sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3. Kabilang dito ang Thai Airways, Emirates, Japan Airlines, Vietnam Airlines, Cathay Pacific, KLM at Qatar Airways. Layunin ng First Meridian Lounge na pagandahin ang karanasan ng mga business class at premium passengers habang mas epesyenteng nagagamit ang limitadong espasyo sa paliparan. Matatagpuan ang 2,600 square meter facility sa Level 4 ng Terminal 3 kung saan bukas 24 hours ang mga pasilidad tulad ng private rooms, workstations, shower facilities, children's play area, infant care rooms, game at golf simulators at mga quiet zone. Inaasahan ding mas marami pang airline ang gagamit sa naturang common use lounge sa mga susunod na buwan. Hataw Balita ngayon. Binisita naman ng mga opisyal ng Department of Migrant Workers sa Greece, kasama ang Overseas Workers Welfare Administration at ilang OFWs sa Athens na mayroon sakit. Sa kanilang pagdalaw, kinumusta at inalam na mga ito ang kondisyon ng ating mga kababayan na nagpapagaling mula naman sa stroke. Humiling naman ang may sakit na OFW na matulungan siya na maibiyahe ang kanyang kaanak patungo ng Greece upang siya ay maalagaan. Kasama rin sa binisita ng DMW at OWA ang isang OFW na mayroong sakit sa kidney at hypertension at inabutan ng financial assistance pati na ang mga immediate o agarang pangangailangan nito. Samantala, nakaschedule na rin siya ng repatriation ngayong linggo at pinayuhan ng mga doktor na sa Pilipinas na magpagaling. Ang isinagawang welfare visit ay bahagi pa rin ng tuloy-tuloy na trabaho ng DMW at OWA na layuning matiyak na natutulungan at inaasikaso ang ating mga kababayan sa ibang bansa. Hataw Balita ngayon. Papauwi na ng Pilipinas ang 15 mga Pilipino na sakay ng ikalawang repatriation flight mula sa Israel sa ilalim ng umiiral na ceasefire. Sakay ng EIAI flight, lumipad patungo ng Bangkok, Thailand ang repatriates kung saan sila ay sasakay muli ng connecting flight ng Philippine Airlines pauwi ng Pilipinas at inasahang darating ngayong June 5. As of February 28, sa kabuuan aabot na sa 235 na Filipino workers, mga minor de edad na dependents, turista at pilgrims ang natulungan ng embahada na makauwi mula sa Israel. Hataw Balita ngayon. At para naman sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula naman sa Texas, USA. Marie, magandang umaga sa iyo dyan.
Global News. Yes, Annie, magandang umaga sa iyo at sa lahat ng ating mga kasambahay. Narito ang mga global news. Pasado na sa House of Representatives ng Amerika ang isang resolusyon na naglalayong pigilan si US President Donald Trump sa pagpapatuloy ng digmaan laban sa Iran nang walang pahintulot ng Kongreso. Tinawag naman ni Trump na unpatriotic o hindi makabayan ang mga mambabatas na sumuporta sa naturang hakbang. Narito ang humahataw na balita. Sa botong 215 yay at 208 nay, inaprubahan ng US House of Representatives ang War Powers Resolution na nag-uutos kay US President Donald Trump na ihinto ang paggamit ng puwersang militar laban sa Iran, maliban kung may pahintulot mula sa Kongreso o may formal na deklarasyon ng digmaan. 4 na Republicans ang nakiisa sa mga Democrats upang maipasa ang resolusyon sa kabila ng pagtutol ng White House. Bagamat hindi paganap na batas, itinuturing ito ng marami bilang malakas na mensahe ng Kongreso laban sa pagpapatuloy ng digmaan. Aakyat pa sa Senado ang resolusyon para aprubahan at inaasahang haharap ito sa maraming legal na hamon. On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted. Without objection, the motion to reconsider is laid on the table. Ayon sa mga taga-suporta ng panukala, tanging ang Kongreso ang may kapangyarihang magdeklara ng digmaan alinsunod sa saligang batas ng Estados Unidos. Samantala, mariing binatikos ni President Trump ang mga mambabatas na sumuporta sa resolusyon. Sa isang mensahe sa Truth Social, tinawag nito ang botohan bilang isang meaningless vote sa gitna ng huling yugto ng negosasyon upang tapusin ang digmaan sa Iran. Ayon pa kay Trump, alam ng mga mambabatas ang kalagayan ng mga negosasyon, subalit nagpasya pa rin umano silang hadlangan ng kanyang mga hakbang. Tumitindi ang pangamba ng ilang mambabatas sa lumalalang digmaan na nagsimula noong Pebrero matapos ang magkasunod na pag-atake ng Estados Unidos, Israel at Iran kamakailan. Ayon sa mga kritiko, nagdulot na ang sigalot ng pagtaas ng presyo ng langis at gastusin sa Estados Unidos kasabay ng paghina ng suporta ng publiko sa digmaan. Sa kabila nito, nananatiling kumpiyansa si Trump na malapit nang matapos ang sigalot. I hear the negotiation itself has gone very well, actually. Very well. Mr. President, It could happen. I mean, if it happens, and it might not happen, who knows? But if it happens, it could happen like over the weekend. Ayon kay Trump, posibleng magkaroon ng mahalagang pag-usad sa mga pag-uusap sa loob ng mga susunod na araw. Giit pa nito, malapit nang magkasundo ang magkabilang panig sa mga usaping kaugnay ng pagbubukas muli ng Strait of Hormuz at paghawak sa imbak na highly enriched uranium ng Iran. Samantala, nilinaw din ni Trump, magkahiwalay ang pag-uusap ukol sa digmaan ng Estados Unidos at Iran sa mga negosasyon kaugnay ng sitwasyon sa Lebanon. Ayon sa kanya, magkaibang isyu ang sigalot sa pagitan ng Israel at Hezbollah at ang negosasyon sa pagitan ng Washington at Tehran. We're trying to separate it. I mean, look, it's a very different kind of a thing. We actually spoke with Hezbollah for the first time ever. We didn't know they spoke. And they agreed yesterday they're not going to shoot. Israel's not going to shoot. We're just going to see. But I'd like to separate it. I'd like to have it a separate thing because it is separate. Ginawa ni Trump ang pahayag sa gitna ng paggigiit ng Iran na magkaugnay ang mga sigalot sa Lebanon at ang negosasyon nito sa Estados Unidos. Marie Peñaranda, humahataw sa balita ngayon.
Mariin namang pinabulaanan ng Iran ang paratang na sangkot ito sa pag-atake sa Kuwait International Airport na ikinasawi ng isang individual at ikinasugat ng marami pang iba. Samantala, kinumpirma naman ng Tehran na tuloy pa rin ang pakikipag-ugnayan nito sa Estados Unidos, bagamat nagbabala ito na maaaring muling sumiklab ang digmaan kung aatakihin ng Israel ang kabisera ng Lebanon na Beirut. May hataw na balita si James Bontuyan. Hindi inako ng Iran ang nangyaring pag-atake sa Kuwait International Airport noong Miyerkules ng umaga, June 3. Ayon sa Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC, walang inilunsad na pag-atake ang kanilang pwersa laban sa paliparan at walang projectile na pinakawalan patungo sa nasabing target. Git ni IRGC spokesperson Brigadier General Hossein Mohebi, lumalabas sa kanilang investigasyon na ang pagkasira ng passenger terminal sa paliparan ay dahil sa pagpalya o pagkakamali ng US-made Patriot Air Defense System at hindi dahil sa direktang pag-atake ng Iran. Ngunit maring pinasinungalingan ito ng US Central Command o CENTCOM. Ayon sa Estados Unidos, pidlano at sinadya umanong targetin ng Iran ang paliparan sa Kuwait gamit ang mga drone bilang bahagi ng ganti nito sa mga operasyon ng Washington sa rehiyon. Isa ang nasawi habang 63 naman ang nasugatan dahil sa insidente na nagdulot din ng pansamantalang pagsasara ng paliparan. Samantala, kinumpirma ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na hindi pa rin napuputol ang komunikasyon sa pagitan ng Tehran at Washington. Ang pahayag ay kasunod ng ilang ulat na hinintunan ng Iran ang pagpapadala ng mensahe sa Estados Unidos sa pamamagitan ng mga tumatayong mediator sa negosasyon sa pagitan ng Iran at US. نعم كل مفاوضات تتأثر بالعوامل الخارجية هذا أمر طبيعي نحن الآن الأسلوب في المفاوضات غير موجود ولكن الرسائل يتم تبادلها كما أننا قبل يومين أرسلنا رسالة للأمريكان فيما يتعلق بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على بيروت. Sa kabila ng nagpapatuloy na usapan, nilinaw ni Araghchi na hindi pa ito maabot sa formal na negosasyon. Inamin din niya na nananatiling mabagal ang pag-usad ng mga pag-uusap sa pagitan ng dalawang panig. واتصالاتنا لم تقطع ولكن الآن منذ بضعة أيام فيما يتعلق بموضوعات المتعلقة بالمفاوضات. Dagdag pa ng Iranian Foreign Minister, wala pang nakikitang konkretong development sa mga pagsisikap na tapusin ng sigalot sa gitnang silangan. Nagbabala rin ito na maaaring mabaliwala ang mga ginagawang negosasyon kung aatakihin ng Israel ang kabisera ng Lebanon na Beirut. وقف إطلاق نار في بيروت هو عدوان كبير أعلنا لكافة الأطراف بأنه إذا ما هاجموا بيروت فإننا لن نتحمل ذلك ومن وجهة نظرنا بأن وقف إطلاق النار بيننا وبين أمريكا وإسرائيل سوف ينتهي لذلك فإن القوات المسلحة سوف ترد. Git pa nito, nananatiling handa ang sandatahang lakas ng Iran sa anumang posibleng senaryo at may kakayahan itong magpatuloy sa labanan kung kakailanganin. Ipinaliwanag din ni Araghchi na sa ngayon ay mas lumakas pa ang puwersa ng Iran kumpara noong bago magsimula ang digmaan sa Middle East. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Muli namang nagkasundo ang Israel at Lebanon na pairali ng tigil putukan sa hangganan ng dalawang bansa at magtatag ng mga security zone sa timog ng Lebanon. Ngunit mariin naman itong tinutulan ng grupong Hezbollah. Sa kabila ng ceasefire deal, patuloy pa rin nakapagtala ng mga pag-atake sa ilang bahagi ng Lebanon kung saan ilang sibilyan at humanitarian aid personnel ang nasawi bunsod ng mga pag-atake. May hataw na balita si Jovic Bermas. Mariing tinanggihan ng Hezbollah ang mga kondisyon ng bagong ceasefire agreement sa pagitan ng Israel at Lebanon na binuo sa ilalim ng negosasyong pinangunahan ng Estados Unidos sa Washington. Sa ilalim ng kasunduan, dapat tumigil ang Hezbollah sa pag-atake at ilipat ang mga sundalo nito palayo sa mga lugar sa timog ng Lebanon malapit sa hangganan ng Israel.
Magtatatag din ng mga tinawag na pilot security zones na sasaklawan ng eksklusibong kontrol ng Lebanese Army at walang papayagang armadong grupong hindi kasapi ng pamahalaan. Ngunit ayon sa Hezbollah leader na si Sheikh Naim Qasim, ang nasabing kasunduan ay hindi tigil putukan kundi pagsuko. Tinawag pa niya ang negosasyon bilang nakakahiya at walang silbi at iginiit na hindi kikilalanin ng kanilang grupo ang anumang kasunduang nabuo nang hindi sila kasama sa pag-uusap. Sa kabila nito, nagpahayag ng pag-asa si Lebanese President Joseph Aoun na may patutupad ang kasunduan sa loob ng 24 na oras kapag nakuha ang huling pagsang-ayon ng mga magkabilang panig. Ngunit habang pinag-uusapan ng tigil putukan, patuloy ang mga pag-atake sa grounds. Ayon sa mga ulat mula sa Lebanon, naglunsad ang Israel ng sunod-sunod na airstrike sa timog na bahagi ng bansa. Kabilang sa mga nadamay ang isang mag-asawa at kanilang anak na nasugatan matapos tamaan ang kanilang sasakyan sa isang drone strike. 5 rin ang nasawi sa pag-atake sa bayan ng Somor sa Bekaa Valley habang isa pa ang namatay sa hiwalay na strike sa Ma'arub malapit sa Tyre. Nadamay rin ang mga peacekeeper ng United Nations. Nasawi ang isang Serbian peacekeeper ng UNIFIL matapos tamaan ng mortar fire ang kanilang posisyon malapit sa Marjayoun. 2 pa nitong kasamahan ang nasugatan sa nasabing insidente. Patuloy ang pagpapalitan ng pag-atake ng magkabilang panig. Sinabi ng Israeli military na nakapagpabagsak ito ng mga drone at projectile mula sa Lebanon. Inako naman ng Hezbollah ang paglulunsad ng mga rocket at attack drones laban sa mga tropa at sasakyang militar ng Israel sa Kantara at Beaufort Castle. Kasunod nito, nagbabala si Israeli Defense Minister Israel Katz na magpapatuloy ang mga operasyong militar ng Israel sa timog ng Lebanon. Giit nito, may kalayaan pa rin ang Israel na maglunsad ng pag-atake sa Beirut kung magpapatuloy ang Hezbollah sa opensiba nito sa mga komunidad sa hilagang Israel. Nauna nang naging sentro ng tensyon ang planong malawakang pag-atake sa Beirut. Ayon sa mga ulat, personal na tumawag si US President Donald Trump kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu upang pigilan ang nakaplanong pagbobomba sa kabisera ng Lebanon na posibleng maging mitsa ng pagwawakas ng tigil putukan ng Iran at Estados Unidos. Sa isang panayam, kinumpirma mismo ni Trump na tinawag niya si Netanyahu na crazy dahil sa patuloy nitong paglulunsad ng mga operasyon sa Lebanon sa panahong sinusubukan ng Washington na maisulong ang negosasyon sa Iran. Ayon kay Trump, kinailangan niyang sabihan si Netanyahu na itigil ang pag-atake sa Lebanon upang hindi mabaliwala ang mas malawak na diplomatikong pagsisikap ng Estados Unidos sa rehiyon. Sa kabila ng mainit na pag-uusap, itinanggi ni Netanyahu na may malalim na hidwaan sa pagitan nila ng Pangulo ng Estados Unidos. Ayon sa kanya, may mga pagkakaiba man sila sa ilang desisyon, nananatili pa rin silang magkaibigan at magkakaalyado. Giit ni Netanyahu, tulad ng isang pamilya, may mga pagkakataong hindi sila nagkakasundo ngunit palagi naman nilang nalulutas ang kanilang mga pagkakaiba. Nananatili rin ang suporta ni Trump sa Israel at tinawag si Netanyahu na isang great partner. Israel, hey look, they've been a great partner. Bibi Netanyahu's been, for me, a great partner. For other people, not so good. For me, he's been very good. We were very effective what we've done. And Jovic Bermas, humahataw sa balita ngayon. Stable na ang sitwasyon kaugnay ng hantavirus outbreak na unang naitala sa British cruise ship na MV Hondius habang ito ay naglalayag sa Antarctica noong Abril. Umabot sa 13 ang kabuuang bilang ng kaso na naitala sa buong mundo. Pinakahuli dito ang isang Spanish national na sakay din ng MV Hondius na nagpositibo habang naka-quarantine. Matatanda ang naging matagumpay ang repatriation sa mga pasaherong sakay ng cruise ship habang nananatili namang naka-quarantine pa ang ilan sa kanila. Gayon din ang mga crew nito na ilan ay mga Pilipino. 3 ang kumpirmadong nasawi dahil sa hantavirus, bagamat wala nang naitalang pagkamatay dahil sa sakit mula noong May 2.
Ayon kay WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, kontrolado na ang sitwasyon at patuloy ang koordinasyon sa mga bansang may mga pasahero at crew na naka-quarantine o ginagamot. Patuloy namang minomonitor ng WHO ang outbreak at tiniyak na nananatiling mababa ang panganib nito sa pandaigdigang populasyon. Fortunately, that outbreak appears under control, with no new deaths since the 2nd of May, which is already a month. So the situation with hantavirus is stable. Hataw Balita ngayon. Ilang crew naman at ground personnel ang nasugatan matapos biglang bumigay ang nose gear o harapang landing gear ng isang Boeing 787 sa Frankfurt Airport sa Germany. Nangyari ang insidente habang nakaparadang eroplano sa gate at wala pang sakay ng mga pasahero. Bahagyang sumayad sa lupa ang unahang bahagi ng eroplano habang agad namang rumisponde ang mga emergency team sa lugar. Ang eroplano ay nakatakda ng bumiyahe patungong Los Angeles nang maganap ang insidente. Patuloy na iniimbestigahan ng Lufthansa at mga otoridad ang sanhi ng biglaang pag-collapse ng landing gear. Hataw Balita ngayon. Muli namang bumagsak sa panibagong record low ang fertility rate ng Japan noong nakaraang taon ayon sa datos ng pamahalaan. Naitala ang fertility rate sa 1.14 o mas mababa kesa noong 2024. Ito ang ikasampung sunod na taon na nakapagtala ng pagbaba ng birth rate ang Japan. Bumaba rin ang bilang ng mga ipinanganak na sanggol sa mahigit 670,000, ang pinakamababa na naitala mula nang magsimula ang record noong 1899. Patuloy na hinaharap ng Japan ang hamon ng tumatanda at lumiliit na populasyon na nagdudulot naman ng kakulangan sa manggagawa at pagtaas ng gastusin sa social services. Hataw Balita ngayon. Mariing binatikos ni British Prime Minister Keir Starmer ang tech billionaire at ex-owner na si Elon Musk matapos umano itong makialam sa usaping politikal ng United Kingdom. Kaugnay naman ito ng pagpaslang kay Henry Nowak. Si Henry Nowak ang 18 anyos na estudyanteng nasawi matapos masaksak noong nakaraang taon. At ito'y muling naging sentro ng kontrobersya matapos ilabas ang body cam footage na nagpakitang pinusasan ito ng mga pulis habang naghihingalo. May hataw na balita si Joan Nano. Patuloy na nagdudulot ng matinding reaksyon sa United Kingdom ang kaso ng 18 anyos na si Henry Nowak na nasawi matapos masaksak noong nakaraang taon. Muling nabuhay ang issue matapos ilabas ang bodycam footage na nagpapakitang pinusasa ng mga pulis si Nowak habang naghihingalo matapos masaksak. Nauna nang hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong si Vikram Digwa, ang lalaking pumatay kay Nowak na noon ay nagparatang na biktima raw siya ng racial abuse. Dahil sa insidente, sumiklab ang mga protesta sa Southampton kung saan ilang pulis ang nasugatan matapos mauwi sa karahasan ng mga kilos protesta. Kasabay nito, naging sentro ng debate ang mga komento ni Elon Musk sa kanyang social media platform na X. Sa ilang magkakasunod na post, kinuwestiyon ni Musk ang paghawak ng mga pulis sa kaso at inakusahan ng mga otoridad ng pagiging bias laban sa mga puti. Nanawagan pa ito sa mga tao na ikalat ang video ng mga huling sandali ni Nowak at inahalin tulad ang pagtutok ng media sa kaso sa nangyaring pagkamatay ni George Floyd sa Estados Unidos. Binatikos naman ni Prime Minister Keir Starmer ang pahayag ni Musk at tinuligsa ito sa umano'y pakikialam sa usapin. We need to also assert who we are as a country, because Musk again has been interfering in our politics in the last few days, trying to whip up division. That is not who we are in Britain. Ayon kay Starmer, hindi dapat hayaang magamit ang trahedya upang lalong mahati ang bansa. Binigyang diin ito na ang pamilya mismo ni Nowak ang nakiusap sa publiko na manatiling kalmado sa kabila ng nangyari.
In Britain, we are reasonable, tolerant people. When we have a terrible case like Henry's case, Henry Novak, we react calmly as his family have done. Nagpakita rin si Starmer sa pamilya ni Nowak at nangakong titiyaking masusuri ng mabuti ang paghawak ng mga pulis sa insidente. Ayon sa punong ministro, dapat pagtuunan ng pansin ang mga aral mula sa kaso at hindi ang paglikha ng galit o pagkakahati-hati sa lipunan. Exploiting this tragedy to create grievance and division would be wrong in any circumstances, but to do it when the family are expressly saying, please don't, is unforgivable. Ayon sa ama nitong si Mark Nowak, ayaw nilang gamiting dahilan ng pagkamatay ng kanyang anak upang maghasik ng galit, pagkakawatak-watak o tensyon sa mga komunidad. Nagpakita rin sa pamilya ang Conservative Party leader na si Kemi Badenoch. Ayon sa kanya, hiniling ng mga magulang ni Nowak na magtulungan ng iba't ibang partido sa politika at mga komunidad upang maibalik ang tiwala ng publiko sa pulisya. Samantala, patuloy namang sinisilip ng Independent Office for Police Conduct o IOPC ang kilos ng mga pulis na sangkot sa insidente. Iniimbestigahan din ng mga guidelines ng pulisya kaugnay ng paghawak sa mga kasong may kinalaman sa lahi o racial allegations. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po rito sa Texas, USA, ako si Marie Peñaranda. Magandang araw po. Pinabulaanan ni Senator Tito Soto at Senator Erwin Tulfo ang akusasyon ng ilang miyembro ng 18 dating sundalo na tumanggap din umano sila ng mali-maletang pera kaugnay ng flood control projects. May hataw na balita si Dante Amento. Mariing itinanggi ni Senator Tito Soto at Senator Erwin Tulfo ang aligasyong tumanggap sila ng maleta ng pera mula sa mga nagpakilalang 18 dating mga sundalo. Ayon kay Senator Soto, hindi pa siya senador noong 2022 hanggang 2025. Paliwanag ng senador, ang pangalang Mark na binanggit ng mga nagpakilalang sundalo na kanyang tauhan ay pumanaw noon pang 2015. Itinanggi din ng senador na nagkaroon siya ng security dahil mula pa noong 2014 hanggang sa ngayon ay wala siyang security detail. Ayon kay Senator Soto, huwag ng patol sa ganitong mga akusasyon. Malaking kasinungalingan naman para kay Senator Erwin Tulfo ang mga paratang laban sa kanya. Ayon kay Tulfo, hindi niya naiintindihan kung ano ang layunin ng mga dating sundalo sa pagdawit sa kanya sa kontrobersiya. Ipinagtaka din ito bakit sila lang ni Senator Soto ang nabanggit at hindi kasama ang mga naunang kapwa nila senador na pinangalanan. Clearly, kasi nungalingan. Kasi mag-iisip pa sila ng sasabihin kung para saan. Kung sasabihin nila, di ba, flood control, supposedly, flood control hearing daw yun. Eh wala naman akong flood control, balik-balik tayo nila. Tingnan nila yung GAA from 2022 hanggang 25, wala ako. Wala rin ako mga alokabos, wala yung pangalan ko doon kay Cabral. Wala sa DPWH, wala sa House of Representatives, sa appropriations. So, what is the purpose? Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon kahapon ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano, pinangalanan sina Soto at Tulfo na tumanggap din umano ng maletang naglalaman ng pera mula sa flood control projects. Partikular na dinala ang mga maleta na may lamang pera sa isa umanong building ni Soto sa Baclaran. Sinasabing galing umano ito sa dati nilang amo na si former Congressman Zaldico. Nagulat ako dito po sa letter E42, nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. Pwede nyo bang i-verify? Totoo po to at ay kwento nyo yung circumstance. Yes, Your Honor. Yung time na yan, Your Honor, advance team kami, Your Honor. Nauna kami sa area kasi in-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. So, after lunch, nandun na po kami aboard. Ngayon, nag-aantay kami na dumating sila ni Boss Saldi. Kalau na dumating sila, ngayon, na okay na yung area, narigo na namin. Pagdating nila, na ako nag-guide po dun sa baba. Parang may basement sa gilid po. Dagdag pa rin Sergeant Tube, nasa 5 maleta umano ang naibigay nila kay Soto. Anong dineliver nyo? Pera? Pera po. Alam mo magkano? Large po, malaki. Large? Ang large usually, ang laman ay? 40 to 70 po. So, ilan ang dineliver? 40 to 70 po yung... So, isang maleta lang?
5 po, 5. 5 maleta na Opo. tig 40. Yes, Your Honor. Yeah. So more or less kailan to? Second, Your Honor. More or less kailan? When? Year 2024 po, bago campaign period. Yes po. Okay. Samantala, 8 maleta naman umano ang inihatid ng mga ito sa bahay ni Senator Erwin Tulfo sa Green Hills. Nandito din pangalan ni Senator Erwin Tulfo na pinapangalan nilang susunod na chairman ng Blue Ribbon Committee kung sila masusunod. Sinong may alam nito? Bali po, nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Ano yung 2 maleta? Anong size? Maliit na po, small tsaka medium siguro. Small. Ano ulit laman ng small? Nasa 20 to 25. Okay, and then medium? Yung medium po. Medium ata yung 20 to 25, no? Tama ba? Maliit po. Yung small po. Okay, tapos yung medium? Nasa 40 to 50. Okay, so ang dineliver mo is from 60 to 70. Okay. Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, 6 na malita na po. 6 na gano'ng kalaki? Halo-halo po. Halo-halo na. Opo, So, Your Honor. even assuming small lahat, kung 6 sa 25, at least 150, no? At least. Saan ng first at saan yung second delivery? Dito sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills. Walang ibinigay na partikular na petsa ang paksyon ni na Senator Cayetano kung kailan ang susunod nilang pagdinig. Pero nauna nang sinabi ng grupo ni Senator Sherwin Gatchalian na itutuloy nila ang investigasyon sa Lunes, June 8. Dante Amento, humahataw sa Balita Ngayon. Question pa rin sa marami kung sino na ba ang kasalukuyang namumuno sa Senado. Ito'y dahil ignit ng 2 magkaibang grupo ng mga senador na sa kanila ang leadership sa ngayon. May humahataw na balita si Jed Neresina. Matatag ang paninindigan ni Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang dapat kilalaning Senate President. Ito ay sa kabila ng pagtalaga ng tinaguriang Gatchalian Block kay Senator Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President. Kung ako na kay Scientist Sherwin, I will not act as acting president because he knows it's illegal. The reality is, I was elected by 13. The Constitution, the Senate rule says, hindi ka pwedeng palitan kung hindi 13. So wala silang 13, so wala silang quorum. Kahit anong iimbento nila sa kanilang justification, hindi totoo yun. Gayunpaman nanindigan si Senator Gatchalian na valid at lehitimo ang naganap na pagpapalit ng liderato bago mag-adjourn sinidye ang Senado. Giit pa ng Senador, kinikilala na ng kanilang mga counterpart sa Kamara at maging ng Malacanang ang bagong pamunuan. I think una-una yung mga partners natin tulad ng House of Representatives, in-affirm na itong proceedings yesterday. Nakita nyo naman, in-affirm ni Speaker Bojidi. After that, ang Malacanang rin in-affirm yung proceedings yesterday. At sabi nga ng Malacanang, if I can borrow the words, legal yung proceedings. Sa kabila ng iringan, nagpahayag ng kahandaan ng senador na kausapin ang Cayetano Block upang maayos aniya ang hindi pagkakaunawaan at tuluyan ng makabalik sa normal ang trabaho sa Senado. Hindi pa kami nakakapag-usap but I plan to extend my hand to all the senators, whether majority, minority, but of course in this case, the new minority. At importante ngayon, buo ang Senado at nagtatrabaho ang Senado. So marami rin naman sa mga minority, mga personal na kaibigan natin, si Senator Joel Villanueva, Senator Marcoleta, mga personal na kaibigan natin. So I would appeal to their hearts na magtulungan tayo para dito sa ating institution. At dahil sa pinalitan na ang liderato noong nakaraang Miyerkules, sinabi ni Senator Gatchalian na itutuloy ng kanilang grupo ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa darating na Lunes, June 8. Ngunit ito ay sa ilalim ng pamumuno ni Senator Erwin Tulfo. Kinondena naman ito ni Senator Cayetano at iginiit na hindi opisyal ang gaganaping pagdinig dahil hindi naman aniya napalitan ang chairmanships ng mga komite.
Babala ni Senator Cayetano, kung ipipilit ito ng grupo ni Senator Gatchalian ay igigiit niya ang kanyang otoridad bilang lehitimo aniyang Senate President batay sa mga tuntunin ng Senado. Kaugnay nito, asahan na hanggang sa susunod na linggo ay hati pa rin o mananatiling dalawang magkaibang grupo ang magbibigay utos sa Senado. Jed Meresina, humahataw sa balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng hataw balita ngayon, iginiit ng ilang miyembro ng House Prosecution Panel na paninira lamang at walang katotohanan ang ginawang pagdawit sa kanila ng ilang dating sundalo sa issue ng flood control scandal. Sa pagdinig kahapon ng Senate Blue Ribbon Committee na pinangunahan ni Cayetano o ng Cayetano Black, inilahad ng mga nagpakilalang dating Marines ang ilang pang mga politiko na umano'y nahatira nila ng mali-maletang naglalaman ng mga pera. Isa na rito si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na naniniwalang layon lamang nito na bahiran ang kredibilidad ng mga lilitis kay Vice President Sara Duterte bago pa ang nakatakdang impeachment trial. Tingin ko po yung pagdadawit ng pong mga miyembro po ng prosecution panel, particularly those that were never mentioned in any affidavit. Kasama po yan dun sa objectives para sa akin po yung kredibilidad ng pong mga miyembro po ng panel. Ganito rin ang paniniwala ni Manila 3rd District Representative Joel Chua na miyembro rin ng House Prosecution Panel members. Si Congressman Chua ay sinasangkot din sa anomalya. Ayon pa sa kongresista, inconsistent ang mga aligasyon. Kitang-kita na yung pagsisinungaling sa kanila. Dahil dun sa unang affidavit na kanilang sinumite, according to them, binigyan daw ako ng maleta doon sa HOR. Pero ngayon, sinasabi naman nila, binigyan daw ako sa townhouse. So dito kitang-kita na yung pagsisinungaling nila, magkaibang venue na yung sinasabi nila. Mariindring itinanggi ni House Prosecution Panel at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima na tumanggap siya ng pera na nakalagay sa maleta, paper bag o anuman. Bukod kay Representative Chua, naghain na rin ng libel at perjury complaint si mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, isa ring House Prosecution Panel member. Para naman kay House Impeachment Trial Spokesperson at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adyong, produkto ng pamumulitika ang listahan ng umano'y ex-Marines. Maging si lead Public Prosecutor Batangas 2nd District Representative Sherville Luistro, may libel case na ang isinampa kaugnay ng mga paratang na ito. Anya, malinaw na ang layunin lamang ng mga pahayag na sirain ang kanyang kredibilidad. Hataw Balita ngayon! Hinamo ng Malacanang ang mga nag-aakusa na kabilang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nakatanggap ng mali-maletang pera. Kaugnay ito ng sinabi ni Bernard Tube na nagpakilalang dating Marines sa Blue Ribbon Committee hearing na kasama umano si dating Congressman Saldico na nagdala ng pera sa bahay ni Pangulong Marcos sa Paway, Ilocos Norte. Pagbibigay diin ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ipakita ang kanilang ebidensya. Pakita mo na nila ebidensya, madali kasi magturo. Lalo na kung ang balak mo lang naman talaga ay manggiba at magsilbing isang obstructionist or destabilizer. So dapat patunayan nila, bigyan nila tayo ng dokumento at hindi yung salita lamang. Hataw Balita ngayon! Itinanggi ng Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya na nangharang siya ng senador para pigilan ito makapasok sa isinagawang hearing kahapon ng Cayetano Black. Kahapon, nakunan sa isang video na nagkatulakan sina Senator Robin Padilla at Secretary Rimulya bago pumasok sa plenaryo ng Senado. Tila pinigilan ng kalihim ang pagpasok ng mga senador maging ang mga dating Marines na nagsilbing resource person sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee.
na ako eh. Sir, is it your intention to block the 18 Marines, sir? Especially Senator Pia, nagrereklamo po siya, Senator Robin, kasi hinaharang niyo po. Hindi nga, palabagisa ka lang ako, di ba? Opo. I didn't have anybody to do. Palabas na ako eh. Just checked up, just bigla na lang a whole gang went up. I didn't have any security with me, nothing. Subalit hindi kombensido si Senator Pia Cayetano sa paliwanag ni Remulla. Naglalakad ako dito, pag hindi ka umalis, hinarang mo ako, di ba, kuya? So, di ba? Tsaka tatayo ka dun sa harap ko, di ba? Kung nakita mo ko, tapos gusto mo lang kawayan, di sabi mo, hi, sir! Oh, hi! Pero kung tatayo ka sa harap ko, nakaganon ka, anong tawag mo doon? Samantala, iginiit naman ni Senator Robin Padilla sa isang pahayag na hindi umano siya ang nagsimula ng gulo sa labi ng Senado. Katwiran ng Senador, mataas umano ang kanyang respeto kay Secretary Remulla dahil saksi siya sa mga proyektong pangmedikal nito nung siya pa ang gobernador ng Cavite. Hataw Balita ngayon. Iginiit ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na hihintayin niya muna ang sabinang ilalabas ng proper Senate Blue Ribbon Committee bago siya dumalo sa pagdinig sa Senado. Tugon ito ng NBI Director sa kabila ng imbitasyon ni Senate President Alan Peter Cayetano kahapon. Si Benedict Samson humahataw. Hihintayin muna ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag ang sabina na ilalabas ng proper Senate Blue Ribbon Committee bago siya pumunta sa Senado. Ito ay kahit na personal siyang inimbitahan ni Senate President Alan Peter Cayetano na dumalo ng personal sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ayon kay NBI Director Matibag, sa ngayon anya ay hindi pa malinaw ang totoong Blue Ribbon Committee. Well, hintayin ko yung official na sabina galing sa proper Blue Ribbon Committee. Emphasis on the proper Blue Ribbon Committee. Sino yung Blue Ribbon Committee? Kasi hindi natin alam eh. So padalan tayo ng sabina. No? Naniniwala rin ang NBI Director na wala pang bago sa tatanungin ng mga mambabatas kaugnay sa paglitaw ng 18 mga dating sundalo. Well, ang napansin ko lang, kapagtaka, si Atty. Balico, this is the one answering the questions. As far as I'm concerned, para sa kami abogado, pinakinggan niya yung kwento ng mga barils, hearsay yun. Dahil kwento lang sa kanya eh, di ba? So, saka wala pa ako nakita present na picture. The same questions na tinanong namin dito sa NBI, sino kumuha ng picture, paano ba ma-authenticate, wala namang present eh. Kahapon, inanunsyo ng hepe ng NBI na ipinasabina nila si dating Congressman Mike Defensor at ang isang miyembro ng 18 ex-military. Ito ay dahil umano sa panunuhol ng 5 billion pesos si Defensor sa mga dating sundalo upang magpahayag ng sinasabing malawakang korupsyon na galing sa flood control projects. Ang bago lang doon yung testimonya nung may relationship doon sa isa sa 18 Marines na allegedly na si Mike Defensor nag-offer ng 5 million. So naririnig ko rin yung mga sinasabi na may sakit yung kapatid ko, ganito, hindi ko napaggamot. Kasi doon sa statement nung nag-issue, ang abi nga allegedly 5 million pero ang nabigay pa lang, portion pa lang. Kaya hindi pa nakukumpleto yung 5 million. Base doon sa testimonya nung nagbigay dito ng statement. Sa June 10 naman ang nakadakdang PEDSA para dumalo sa tanggapan ng NBI sina Defensor at ang isang miyembro ng ex-Marines. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Pinadalhan na ng imbitasyon si dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez para dumalo sa gaganaping Senate Blue Ribbon Committee hearing sa Lunes, June 8. Ito ay pangungunahan ng sinasabing bagong chairman ng Blue Ribbon na si Senator Erwin Tulfo. Samantala, nire-review pa ng komite ang listahan ng resource persons at tinitingnan kung kasama sa iimbitahan ang 18 dating sundalo. Hataw Balita ngayon. Mariing pinabulaanan ng Malacanang na kasabwat sila ng grupo nila Senator Sherwin Gatchalian upang mapatalsik sa pwesto bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Git ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang batayan at pawang intriga lamang ito. Mahirap po kasi na lahat na madidinig natin ngayon ay puro intriga, walang basihan. Dapat maging responsable lahat tayo
sa pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan. Kasi mas lalo itong nagpapagulo, lalo itong nagpapaingay. Sa gitna ng kaliwat kanang bangayan, may mensahe ang Malacanang sa Senado. Umayos kayo. Samantala, bukas naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa posibilidad na magpatawag ng special session sa Kongreso. Ayon kay Yusek Castro, prioridad ni Pangulong Marcos ang pagpapasa ng isang anti-political dynasty bill, gayon din ang paghiling ng supplemental budget para sa pagtugon ng pamahalaan sa epekto ng pagtaas ng produktong petrolyo. Yes, opo. Inclined ang presidente na to give in to the special request for or rather official request for the special session. Bakit? Kasi kung marami maaantala dahil sa mga nangyayaring ganitong kaganapan, hindi po nais ng Pangulo na magkaroon ng pag-antala sa trabaho ng Senado. Hataw Balita ngayon. Apektado na ang imahe at ekonomiya ng Pilipinas ng nangyayaring tensyon sa politika sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dahil sa gulong nangyayari ngayon, bumaba na niya ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan sa Pilipinas. Ayon sa palasyo, ang patuloy na gulo sa Senado ang isa sa mga nagpapalala sa ingay ng politika sa bansa. Pati ekonomiya apektado dahil hindi nagiging maganda ang reputasyon ng Pilipinas sa ibang bansa o sa buong mundo dahil sa nakikitang ingay na ito. Naniniwala rin ang Malacanang na dahil sa ingay sa politika, bigo ang Pilipinas na makuha ang non-permanent seat sa United Nations Security Council o UNSC. Yes, lahat ng political noise, lahat ng political tensions, nakaka-apekto ito. At ito ang nakikita ng buong bayan at buong mundo sa impression dito sa Pilipinas. Hataw Balita ngayon. Planong maghain ng petisyon sa Korte Suprema ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP para questionin ang ginawang quorum ng 12 senador na pinangungunahan ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian noong Miyerkules. Ayon sa PDP, nais umano nilang itaguyod ang saloobin ng mga mamamayang Pilipino na piniling pagtibayin ang kasalukuyang saligang batas at ipagtanggol ang rule of law. Laban sa anilay mga bastos na senador na nais lapastanganin at yurakan ang konstitusyon. Matapos ang 2 araw na kawalan ng sesyon noong Lunes at Martes dahil sa absence ng majority senators, supresang natuloy ang quorum noong Miyerkules matapos na pumasok si Senator Chis Escudero ng majority at magsagawa ng botohan kung saan inihalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President Pro Tempore at itinilagang acting Senate President kapalit ni Senator Alan Peter Cayetano. Hataw Balita ngayon. Naniniwala ang Integrated Bar of the Philippines o IBP na legal at valid ang quorum na nabuo sa Senado noong Miyerkules June 3 sa kabila ng pagtutol dito ng ilang senador. Ayon sa pahayag na inilabas ng IBP, batay ito sa desisyon ng Korte Suprema na sa kasong Avellino versus Cuenca na nagsasabing maaring bumuo ng quorum gamit ang mayorya ng mga senador na nasa ilalim ng control at kapangyarihan ng Senado. Dagdag pa ng IBP, sapat ang 12 senador na dumalo sa sesyon upang makapagpatuloy ang Senado sa opisyal nitong mga gawain. Dahil dito, sinabi ng grupo na may bisa at may presumption of regularity ang lahat ng naging aksyon at desisyong ginawa ng Senado sa naturang sesyon. Gayunpaman, iginiit ng ilang senador na kinakailangan pa rin ang 13 boto upang maging valido ang anumang pagbabago sa liderato ng mataas na kapulungan. Hataw Balita ngayon. Kinundina ng National Press Club of the Philippines ang naging pahayag ni Senator Rod Dante Marcoleta
na karamihan umano sa media ay bayaran. Sinabi ng NPC na ang sweeping allegation ni Senator Marcoleta ay irresponsable at pag-atake sa institusyon ng media na mahalagang bahagi ng demokrasya. Hindi umano ito makatarungan para sa mga nagtatrabaho sa media na ibinubuwis ang kanilang mga buhay na kararanas ng intimidation at harassment para lang mabigyan ng impormasyon ang publiko. Nabanggit ni Senator Marcoleta ang pahayag sa kalagitnaan ng pagbubukas ng Senate Blue Ribbon Committee hearing kahapon. Kayo pong mga participants sa media, nakaramihan po sa inyo ay bayaran. Hataw Balita ngayon. Nais naman ni 1st District Congressman Jules Ledesma na ideklarang persona non grata si Senator Alan Peter Cayetano sa ilang mga bayan sa lalawigan ng Negros Occidental. Hinihikayat ng mamabata sa mga lokal na pamahalaan sa kanyang distrito na ideklara ang senador bilang persona non grata. Bunso nito ng sunod-sunod na kaguluhang nangyayari sa Senado mula nang maihalal bilang Senate President si Cayetano noong May 11. Kabilang ang mga LGU ng Escalante, San Carlos at Munisipalidad ng Calatrava, Don Salvador, Benedictor at Toboso sa mga lugar kung saan nais ipadeklarang persona non grata si Senator Cayetano. Hataw Balita ngayon. Gagamitin ng kampo ni Senator Jinggoy Estrada ang lahat ng posibleng legal remedies para sa mga kasong kinakaharap nito sa korte. Lalo na ngayon na may iniinda umano itong sakit sa kanyang katawan. May humahataw na balita si Evan Alvarez. Patuloy umanong iniinda ni Senator Jinggoy Estrada ang pananakit ng kanyang tuhod. Ayon kay Attorney Noel Austria, legal counsel na Estrada, may osteoarthritis at pinapasukan na rin umano ng fluid na nagdudulot ng pamamaga ang parehong tuhod ng mambabatas. Ito rin ang dahilan ng defense team kahapon, kaya via video conferencing lamang dumalo ang senador para sa kanyang arraignment sa kasong graft. Ayon sa kanyang abogado, posible silang humiling sa Sandigan Bayan na ipasailalim si Senator Estrada sa hospital arrest. Pero attorney, would you consider filing hospital arrest? We might have to kasi nga, as you can see, maski na nakaupo lang siya in the Quezon City Jail, nahihirapan siya. Giit nito, ayaw na sana umanong gawin itong issue ni Estrada dahil nakakayanan pa nitong tumakbo-takbo dati. Ngunit sa ngayon, posibleng kailanganin na umano nito ng medical procedure dahil sa sakit na iniinda sa tuhod. Kasi yung ginagawa, kung hindi surgery, parang bubutasin. Tatanggalin lang. Kukuha ka ng karayong, isisip-sipin mo. Okay? But it seems, because of the finding of the doctors, hindi na kaya ng ganun lang. On both knees, masakit both knees. Samantala, ipinaliwanag na rin ng abogado ni Estrada na kaya nila iniurong ang motion to transfer detention facility ay dahil maayos na itong nabibisita ng kanyang mga kaanak sa New Quezon City Jail. Kontento na rin anya ang senador sa kanyang bilangguan sa Payatas, kaparehong piitan kung saan rin ikinulong ang iba pang mga akusado sa flood control scandal, gaya ni na former Senator Bong Revilla Jr. at DPWH engineer na si Bryce Hernandez. Kasalukuyang nakadetine ang senador dahil sa kasong plunder matapos masangkot sa umunoy iligal na mga insertion sa national budget at pagkamkam ng higit 573 million pesos na kickback mula sa mga proyekto kontra baha ng pamahalaan. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon. Nagpaliwanag naman ng PNP Criminal Investigation and Detection Group kung bakit hindi nakasuot ng orange detainee shirt sa kanyang mugshot si Senator Jinggoy Estrada. Ayon sa CIDG, wala silang t-shirt na kakasya sa sukat ng senador. Double XL, yung mga nandun sa amin. Oo. Hindi talaga magano Hindi maibaba dito sa ano niya dito sa balikat niya alangan naman na sa leeg. Sa kabila nito, nanindigan din ng CIDG na nasunod lahat ng proseso at walang special treatment
na ibinigay sa senador. Si Senator Jinggoy at dating DPWH Secretary Manuel Bunuan ay kapo-akusado sa kasong graft at plunder sa maanumalyang flood control project ng gobyerno. It goes to show na lahat ng proseso na dapat gawin ng mga nahuhuli ay ginawa ng CIDG. Okay? Nataon lang po na wala talagang magkasya. Nakita nyo naman kung paano yung build ng katawan ni Senator Jinggoy. Wala pong magkasya. And we have to, kailangan na po yung mag-shot doon sa pag-deliver namin ng mga dokumento sa Sandigan Bayan. Ganun po yun. Hindi po, wala po itong special treatment. Hataw Balita ngayon. Hindi pa rin stable ang kondisyon ni dating Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan. Dahil dito, bigo ang dating kalihim na makadalo sa kanyang arraignment sa Sandigan Bayan na nakatakda kahapon ng umaga. Nakatakda din sanang resolbahin ng korte ang hiling nito na hospital arrest. Ayon kay Criminal Investigation and Detection Group, National Capital Region Chief Police Colonel John Giagi, hindi binigyan ng medical clearance para makabiyahe si Bunuan mula sa ospital patungong Sandigan Bayan. Bukod sa hypertension, may problema din anya sa puso ang akusado kaya't hindi maayos ang kondisyon nito. Yung kay Sec Bunuan ngayon is yung appearance niya for kaso kung makikita nyo si Senator Jinggoy nandun, but Secretary Bunuan is not there because of medical reasons. Okay? We already coordinated with the 5th Division na hindi siya makaka-appear. Hataw Balita ngayon. Hindi na magsusumite ng reply sa Senate Impeachment Court ang House Prosecution Panel para sa answer ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment. Itinuturing na non-answer ng prosecutors ang tugon ni BP Duterte na hindi nila tumutugon sa mga alegasyon ng impeachable offense. May hataw na balita si Rosalie Cos. Napagkasunduan na ng 11-member House Prosecution Panel na hindi replyan ang answer ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment. Posibleng isumite ang manifestation kaugnay nito sa Senate Impeachment Court ng House Prosecution Panel ngayong araw ng Biyernes, June 5 o kaya ay sa Lunes, June 8. Well, our position is not to file a reply because we believe na they did not dispute any allegation of facts doon sa Articles of Impeachment. Git pa ng House Prosecutors, non-answer ang tugon ni VP Duterte sa 4 na Articles of Impeachment. Naharap si VP Duterte sa aligasyong maling paggamit ng confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman, panunuhol at matinding pagbabanta. We view it as basically not an answer. Hindi ho sinagot point by point. I don't think reply would be the proper categorization of it. Samantala, aminado naman si Representative Luistro, isa sa kanyang pangamba ay ang pananatili ng issue sa liderato ng Senado kasunod ng pagkakahalal bilang acting Senate President ni Senator Sherwin Gatchalian. Pero binigyang diin din itong kinikilala ng House Prosecution ang pamumuno ng acting Senate President dahil ito rin ang posisyon ng House of Representatives. That is causing us apprehensions also, no? Pero maliwanag. Ang 11 prosecutors po ay bahagi ng House of Representatives. We will follow the direction and the position of the institution. At klaro po na kahapon, ni-recognize at kinilala po ng House of Representatives ang bagong leadership sa pangunguna ni Acting SP, Senator Win Gatchalian. Umaasa naman ang House Prosecution Team makakabalik na sa regular na operasyon at sitwasyon ng Senado para sa inaasahang paglilitis kay VP Duterte. Rosalie Cos, humahataw sa balita ngayon. Arestado ang isang lalaki na nagpanggap na pulis sa ikinasang entrapment operation ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa Parañaque. Modus daw ng lalaki ang sulatan ang mga nais kikilan gamit ang pangalan ng pulis at letterhead ng PNP para takutin. May hataw na balita si Lea Ilagan.
Ginagamit niya ang ang organisasyon, ang ating kapulisan, much more ang isang officer para makapanakot sa isang banyaga at magbigay ng kapalit na magbigay ng pera. Tinuldo ka na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region ang pangluloko ng isang lalaking ito sa mga dayuhan para kumita ng malaking halaga. Sa isang entrapment operation, hindi na nakapalag ang lalaki ng arestuhin ng mga tauhan ng CIDG. Ayon kay CIDG NCR Chief, Police Colonel John Giyagi, modus ng suspect na sulatan ang mga nais na biktimahin para mangikil ng pera. Gaya ng ginawa nito sa 4 na Korean national noong Abril na tinakot na sasampahan ng kasong tax evasion at money laundering kung hindi magbibigay ng 500,000 piso. Sinabi ni Giyagi, sa takot ng mga dayuhan, nagbigay ang mga ito ng hinihinging halaga. Ang iniaano niya is i-clear sila sa kaso na yon kapalit ng pera. I-clear nila, ito nga ito, cleared of the allegations of money laundering and tax evasion. Hindi pa nasiyahan ang suspect. Nitong buwan lamang, muli nitong sinulatan ng 4 na dayuhan para muling humingi ng pera. Kita sa palitan ng text ng suspect at biktima ang panghihingi nito ng panibagong 600,000 piso. Sa pagkakataong ito, nagpanggap naman siya bilang isang police captain Artemio Armada ng Manila Police District. Pero ayon sa pulis, hindi niya kilala ang suspect at lalong hindi niya pirma ang nakalagay sa sulat. Sobrang nagulat po ako kasi unang-una hindi ko naman kilala itong mga personality na ito. And then nung nakita ko nga ito, parang puro scan yung ginamit nila and then yung pirma hindi po sa akin. And yung number hindi ko pa. Aminado naman ang suspect na hindi sila magkakilala ng pulis. Nakita niya lamang daw ito ng isang beses nang tulungan siya sa isang traffic incident. Wala din daw siyang kilalang NBI kaya't pulis ang kanyang ginamit. Sugan. Nagsusugan ka. Online. Ako hindi po ako nagkakasino na yung sa mga hotel. Sa online casino. Ulit. Casino. Hindi po, baka. Dagdag ni Colonel Giyagi, ang suspect ay mahaharap sa patong-patong na kaso gaya ng robbery at usurpation of authority. Leia Ilagan, humahataw sa balita ngayon. Regional News. Libo-libong mag-aaral sa Cordillera ang makikinabang sa ipamamahaging libreng SIM card na mayroon ng data allowance mula sa pamahalaan. Layunin ng programa na mapadali ang pag-aaral, pagre-research at pakikipag-ugnayan ng mga estudyante na nasa remote areas sa lalawigan. Si Grace Doctolero, humahataw. Challenge natin in this project, no, yung Benyan SIM, is yung connectivity. We go back again to the connectivity issue. In fact, base po sa the data na galing po sa ating partner agency sa NTC, ang ating penetration rate, internet penetration rate in the whole of CAR is 74.21%. So still, napakababa. Pinapalawak ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang internet access sa mga liblib na komunidad sa rehiyon sa pamamagitan ng pamamahagi ng 48,000 libreng SIM card para sa mga mag-aaral. Ayon kay DICT CAR Regional Director Jimmy Dawaten, ang bawat SIM card ay may kasamang 25 gigabytes na libreng data na madaragdagan bawat buwan sa loob ng isang taon mula sa pag-activate nito. Bahagi ito ng Konektadong Pinoy Act na naglalayong mapalawak ang internet connectivity sa mga komunidad na matagal nang kulang sa serbisyo ng telekomunikasyon. Ang pinakamalaking hamon sa amin, una po is hindi po kami makaka-access ng online or hindi po kami makaka-attend ng online class at hindi po kami makaka-accept ng online requirements. Hindi rin po kami makakapag-research.
Aminado ang DICT na isa sa pinakamalaking hamon sa proyekto ang limitadong connectivity sa mga mabubundok at malalayong lugar sa Cordillera. Sa kasalukuyan, nasa 74.21% pa lamang ang internet penetration rate sa rehiyon. Nangungunang Baguio City na may 100% connectivity habang pinakamababa naman ang Abra na may 41.25%. Ayon naman sa mga mag-aaral, malaking ginhawa ang libreng internet dahil mas mapapadali ang pag-attend ng online classes, pagre-research, pagsusumite ng mga requirements at pakikipag-ugnayan sa mga guro at kaklase. Naantala man ang pamamahagi noong nakarang taon dahil sa kakulangan ng mga cell sites sa ilang target na lugar, inayos na ng ahensya ang sistema ng distribusyon upang matiyak na magagamit ng maayos ang mga SIM card ng mga benepisyaryo. Binigyang diin din ng DICT ang pangangailangang madadagdagan pa ang mga cell towers sa mga malalayong bayan upang mas mapalakas ang internet signal sa buong rehiyon. Malaki tulong sa amin tong kami mga estudyante sa pag-online class at pagre-research, tsaka pagsasagot ng mga online activities, tsaka pakikipag-ugnayan sa mga teacher at mga kaklase. Malaking bagay sa amin itong mga estudyante at mas matipid ang free wifi dahil di na namin kailangan bawasan yung mga baon namin or maggastos ng internet. Umaasa naman ang ahensya na sa pagpapalakas ng digital infrastructure, mas maraming mag-aaral sa mga liblib na lugar ang magkakaroon ng mas maayos na access sa edukasyon at online services. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Market Price Watch. Dito tayo. Ilang mga magulang ang nasa Divisoria Market ngayong araw sa Maynila para humabol po sa pamimili ng murang school supplies bago ang pagbubukas ng klase sa Lunes. Tingnan natin ito. Mula sa Divisoria Market, naroon ang ating kasama na si Joy Rabina live. Live report. Joy, good morning sa iyo. Ano na ang latest dyan sa Divisoria Market? Isang maulang umaga, Ani, at sa ating mga kasambahay. Bantay presyo muna tayo dito sa Divisoria, Manila, kung saan ay mangilan-ngilan sa mga magulang dito ay bumibili ng mga pang-school supplies sa pinakamababang halaga. At isa na dyan si Jenny, isa sa mga mamimili na bumili ng notebook sa mababang presyo. Mas mura din po kasi Ayon naman sa mga mamimili na sina Marjorie at Nadine, nanggaling pa ng Mandaluyong City, ay mas pinili nilang bumili dito dahil sa maraming options at hanggat maaga pa bago ang susunod na linggo na pasukan. wala pang 1K. Wala pang 1,000 pero ang dami na namin nabili. Pero para sa ano ko na yon, sa anak ko, tas sa pamangkin niya. At suhestyon ng mga mamimili dito na mas agahan pa ang pambili hanggat nasa mababang presyo pa ang mga school supplies. At alamin naman natin ang price list dito sa Divisoria. Mabibili sa halagang 10 piso ang kada piraso ng pencil, ballpen at eraser. Nasa 5 pesos naman ang kada piraso ng pencil sharpener, habang nasa 15 pesos ang ruler. Umabot naman ang kada bundle ng notebook sa 120 pesos hanggang 150 pesos. 15 pesos naman ang folder at ang kada rolyo ng plastic cover ay nasa 12 pesos. Ang bond paper kada rim ay nasa 200 pesos. At syempre hindi mawawala ang pencil case na nasa presyong 50 pesos hanggang 60 pesos. Ang ID lace naman ay nasa 50 pesos hanggang 75 pesos ang inabot. 20 pesos naman ang kada piraso ng gunting at ang kada box ng crayons ay nasa 35 pesos hanggang 50 pesos.
50 pesos naman ang yellow pad paper at ang grade 6 pad paper naman ay 70 pesos ang kada pad. Ang kada plastic ng index card ay 50 pesos ang inabot. Samantala, umabot naman ng 150 pesos hanggang 350 pesos ang calculator. Para sa mga gustong humabot sa pagbili ng uniform ng kanilang mga anak, umaabot sa halagang 150 pesos hanggang 250 pesos ang palda. Samantala, ang pantalo naman, depende sa sukat, ay nasa 200 pesos hanggang 280 pesos. Ang polo at blouse ay parehong nasa 140 pesos hanggang 290 pesos. 50 pesos naman ang 3 piraso ng medyas. Sa mga wala pang backpack, naglalaro ito sa presyong 400 hanggang 450 pesos. Ang 380 pesos naman hanggang 400 ang sapatos. Ang kapote naman ay nasa 250 hanggang 350 pesos. At ngayong tag-ulan, tamang-tama ang bota ay nasa 250 hanggang 400 pesos. Ang payong naman na panlaban natin sa ulan ay 100 pesos hanggang 120 pesos. At syempre, special shout out din at mention sa stalls nila Anthony, Justin and Junjun, Apple Arboleda. At bigyang kilala din po natin ang mga masisikap na mga marshals, vendors at sa ating market admin mula dito sa Divisoria, Manila. Maraming salamat po. Balik po sa inyo sa studio. Joy Rabina mula sa Divisoria Market, Manila. At pasalamatan natin yung buong team ng Market Watch. Nariyan si Judren, si Josa at saka si Bernie. Thank you. Maraming salamat. Magandang umaga po. Weather News. Isa ng ganap na bagyo ang low pressure area na una nang binabantayan ng Pag-asa sa may hilagang bahagi ng bansa. Pinangalanan ito ng Pag-asa na Bagyong Esther na siyang ikalimang bagyo na pumasok sa bansa ngayong 2026. Sa ngayon nakataas na ang wind signal number 1 sa Batanes. At para sa iba pang detalye hinggil sa Bagyong Esther, narito ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga po sa inyong lahat at live mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito po ang ating latest update sa binabantay nating bagyo na si Bagyong Esther. Ito po yung low pressure area na minomonitor natin itong mga nakaraang araw at naging isang ganap na bagyo na nga po. Ito po yung as of 5 a.m. update natin ngayong araw ng Biyernes, June 5, 2026. Sa ating latest satellite images, makikita po natin, and narito po yung ating latest update sa bagyong si Esther. Ito po yung dating ang low pressure area kahapon. Ang huli pong lokasyon nito sa 225 kilometers, kanluran ng Itbayat sa lalawigan ng Batanes. Naging isang ganap na bagyo na po ito kaninang 3 a.m. ng umaga. Ang lakas po nito, nasa 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso, na nasa 55 kilometers per hour at kumikilos pahilagang silangan sa bilis naman na 20 kilometers per hour. Samantala, maliban po sa Bagyong Esther na magdadala ng mga pag-ulan lalong-lalo na sa lalawigan ng Batanes, ay patuloy pa rin yung pag-iral ng southwest monsoon o habagat at ito ang magdadala ng maulang panahon pa rin ngayong araw at posible po hanggang weekend sa malaking bahagi ng western na Luzon, lalong-lalo na po yung area ng Ilocos Region, ilang bahagi ng Cordillera kasama yung Bataan, Zambales at gayon din sa ilang bahagi ng Batangas, Cavite at ilang bahagi ng Occidental Mindoro at maging sa Metro Manila, inaasahan pa rin ngayong araw ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan. So mag-ingat pa rin po sa mga posibilidad, banta ng mga biglang pagbaha or pagguho ng lupa, mga flash floods at landslides. Samantala, mapapansin po natin walang masyadong kaulapan naman sa ilang bahagi po ng Visayas at Mindanao, gayon din sa may southern part ng Luzon. Inaasahan po natin sa nalalabing bahagi nating bansa generally fair weather, pero po posible pa rin yung mga localized rain showers and thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi. Minsan po meron din tayong mga thunderstorms sa madaling araw. Narito po yung magiging track ng bagyong si Esther. Base sa ating pinaka-latest na update, makikita po natin na ang bagyong Esther ay patungo dito sa may bahagi ng Taiwan. Posible po ngayong araw ito ay maglandfall sa may southern part ng Taiwan. At habang binabaybay nito, papalabas ng Philippine Area of Responsibility, posible pong by tomorrow, araw ng Sabado, ay nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility bandang umaga.
Posible itong lumakas, maging isang ganap na tropical storm. Kapag po may tropical storm na or tropical storm category na yung bagyo, ito po ay bibigyan na ng international name. So pag ito po ay tumungo na sa may southern part ng Japan, posible po itong maging isang ganap na tropical storm category. Pero sa ngayon po, mananatili pong tropical depression itong bagyong si Esther habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. At dahil nga sa bagyong Esther, tayo po ay nagtaas ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa bahagi ng Batanes. So sa mga kababayan po natin sa Batanes, asahan po yung posibilidad ng mga pagbugso ng hangin at malalakas na mga pag-ulan na dulot nga ng bagyong Esther. At narito naman po yung ating inaasahang magiging mga pag-ulan po, no, dulot ng bagyong Esther at ng habagat. Ngayong araw, inaasahan po natin ang maulang panahon pa rin, lalong-lalo na sa bahagi ng Ilocos Sur at La Union, at gayon din po sa area ng Ilocos Norte, Abra, Benguet, Pangasinan at Zambales. Mag-ingat po muli sa mga posibilidad ng mga flash floods at landslide na dulot po ng malalakas na mga pag-ulan. Ito ay dulot ng habagat. Samantalang ang malalakas na mga pag-ulan sa may area ng Batanes ay dulot naman ng bagyong Esther. Bukas, araw ng Sabado, inaasahan pa rin natin ang maulang panahon sa malaking bahagi ng Ilocos Region, maging sa mga lalawigan ng Abra, Benguet, at gayon din sa Zambales. Pagdating po ng araw ng Linggo, ina-expect naman po natin ang mga pag-ulan ay dito na lamang sa may area ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. So muli po, no, asahan po natin this weekend, ngayong araw ng Biyernes hanggang weekend, ay mananatili pong medyo maulang panahon pa rin sa malaking bahagi nga ng western section ng Luzon, area ng Ilocos Region, ilang bahagi ng Central Luzon, kabilang na dyan ang Metro Manila, Batangas, Cavite at ilang bahagi ng Occidental Mindoro. Samantala po, sa lagay naman ng ating karagatan, unahin po muna natin yung mga lugar na may mga magpagbugso po ng hangin. Ngayong araw, bagamat wala naman pong nakataas sa tropical cyclone wind signal sa ibang pambahagi ng Luzon, maliban sa Batanes, posible pa rin yung mga pagbugso ng hangin na dulot pa rin yan ng habagat. Mananatili po ito hanggang this weekend. Mapapansin po ninyo malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na dito po sa may area ng western section pa rin ng Luzon, kabilang din yung Calabarzon, Occidental Mindoro, ay asahan pa rin po itong mga pagbugso ng hangin. Pagdating ng araw ng Linggo, may mga pagbugso din ng hangin sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Region, Isabela at Zambales. At sa lagay ng ating karagatan, wala po tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating kapuluan. Bagamat yung Northern and Central Luzon makararanas ng katamtaman hanggang sa mga maalong karagatan, iba yung pag-iingat pa rin po, lalong-lalo na sa mga maliliit na sakyang pandagat at maliliit na mga bangka, lalo po dito sa may western section ng Luzon, kung saan nga umiiral, medyo malakas po yung habagat dito sa may western section ng Luzon, kaya mag-ingat po yung mga maliliit na mga bangka. Samantala po, ang Pag-asa ay nagdeklara na ng pagsisimula ng tag-ulan. Partikular na nga dito sa may western section ng Luzon at Visayas. Kahapon po, dineklara na ng Pag-asa ang onset ng rainy season. At dahil po rito, asahan na natin na mas mapapadalas pa yung mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi at maging sa madaling araw, lalong-lalo na po sa may western section ng Luzon at Visayas. Ito po yung area tinatawag na nasa loob ng Type 1 climate, kung saan kitang-kita po yung or nararamdaman yung maulang panahon, lalong-lalo na pagdating ng Hunyo hanggang bandang Oktubre or hanggang mga bandang Nobyembre. At dahil nga po nasa panahon na tayo ng El Nino, papunta tayo sa El Nino, asahan din po na itong habagat season natin ay posible pong mas malalakas yung mga pag-ulan, lalong-lalo na nga sa western section ng Luzon. Kaya dahil po dyan mga kababayan, lagi po tayo magdala ng mga pananggalang sa ulan at laging makinig sa update ng Pag-asa para po sa mga latest nating mga kondisyon ng ating panahon. Napanood niyo po ang weather update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Manatili po kayong nakaantabay dito sa UNTV News and Rescue Channel o sa DOST Pag-asa para sa malaman at malaman natin ang latest sa bagyong Esther. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Juan, Kapitulo 15, versikulo 13. Walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. At yan po ang
ang mga mahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, 5 sa buwan ng Mayo 2026. Shoutout ko muna lahat ng mga MCGI youth. Partikular dyan sa may kaunlaran, yung mga humahabol po ngayon na tumutulong sa Brigada Eskwela ng Department of Education. Sa linggo yan, katulong po sila nationwide yung ating MCGI youth. At yung mga nasa ating charity center dyan sa Marikina, yung ating meron pong medical mission ngayon dyan sa may Kaibiga, Caloocan, sa mga taga Maypaho. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Bernardalis. Wala tayong oras, wala nang batian. Thank you na lang kay Joan Nano, ang ating EP. Wala nang batian, tapos bumabati pa. Iyan, Aljan. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming tinahalagahan. Standby po. Susunod na ang Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.